Hey everyone, my name is Red and I'm in a mission to visit the 81 provinces of the Philippines. But for today's video, since nandito lang ako sa Metro Manila ngayon, pahinga muna tayo. Wala muna tayong mga dagat-dagat, wala muna tayong mga talon-talon sa cave pool for now. Nandito pala ako ngayon sa San Juan City, and San Juan is a neighbor city. Sa dami ng lugar na napuntahan ko sa Metro Manila, San Juan is not a place na iniisip kong puntahan kasi pag every time dumadaan kasi ako na San Juan, residential area lang nakikita ko. Like, I don't know if napapansin nyo sa background, and ang tataas ng mga walls nila, kaya hindi ko masyadong iniisip puntahan itong San Juan. Pero habang naghanap ako ng pwedeng puntahan sa Google Maps, meron ako napansin sa San Juan. Doon tayo pupunta today. One thing na masasabi ko sa San Juan is hindi siya mainit. Ang dami niyang mga malalaking puno along its streets. Yung mga, I don't know if balete yan siya or yan, if balete yan siya, pero ang dami niyang mga malalaking puno na pwede mong pagsilungan. Masyadong elevated ang San Juan. Ang dami kong akyat na ginawa. Ay. Andito ako ngayon sa mini park. Literally yan ang pangalan ng park, mini park siya. Doon sa dulo ay merong playground pero hindi ko napupuntahan doon kasi maraming mga batang naglalaro. Ayaw ko naman silang isama sa video na hindi approve ng parents nila, of course. Na-curious lang ako bakit siya mini park. Like literal talaga, like mini park lang siya. Ito na siya lahat. Meron din pala siyang, I don't know, may tubig something. Meron din palang exercise area dito. Pwede kang mag-exercise. Pero sira na ata yung iba. I think treadmill ata yan siya supposedly dyan. Pero wala na. Ito. Hindi ko talaga alam kung paano makakapag-exercise pag ganito. Anyway, dumaan lang tayo dyan kasi nakita ko sa maps. Malapit na tayo doon sa destination natin. Kaya dumiretso na tayo. Umaambon na din. Hopefully hindi tayo abutan ng ulan. Ang pangalan ng vlog ko, True Wandering. True Wandering. Yan. Anong pangalan nyo, sir? Pilomino, Marapaw. Si Kuya Pilomino. Ito yung vlog ko, sir. Bago lang ako, kakastart ko lang. Wala na subscriber. Mga 1.8 pa lang. Ito. Oo. Akala ko kasi nandyan pa yung statwa. Wala na pala. Nilipat na? Nilipat sa loob? Yan kasi ang landmark ng karamihan. Tsaka doon. Doon. Tinanggal nga parehas. Nilipat doon sa loob. Dapat kasama nga ito. Nilipat. Upan. Hindi lang kasama. Isa okay. Nandito daw pala dapat yung hinahanap ko na monumento ni Andres Bonifacio pero tinanggal na, ginawang maliit na park. So ang nasa Google Maps kasi ay itong mismong statwa na to is nandun siya sa labas kung saan ko nakausap sila kuya. Hinahanap ko kasi siya kanina tas hindi ko siya mahanap. Nasa Google Maps doon pa rin siya nakaturo. Nung nagtanong ako kay kuya, ang sabi nila is nilipat daw dito sa loob. Which is better kasi it's more respectful kay Andres Bonifacio and sa mga katipunero na nandito sila as opposed to nandoon sa labas sa maliit na plot of land lang na available nila. Okay, nakarating na tayo, buti hindi tayo inulan. Nandito na tayo ngayon sa Pinaglawanan Shrine. Actually, hindi siya dito yung shrine. Yung shrine ay nandoon pa. Pero umupo lang muna ako kasi napagod ako maglakad. Anyway, this area has significant historical importance sa Pilipinas dahil itong area na to, ang very first significant attack na ginawa nila Andres Bonifacio and mga katipunero against the Spaniards at the start of the Philippine Revolution noong 1896. Yung area na sinasabi ko kanina gusto kong puntahan ay ang El Deposito, nandoon siya. Yun yung pinakaunang major reservoir na meron sa Pilipinas during the Spaniards time. And nagsusupply siya ng tubig sa Intramuros sa Manila. Gustong kunin and i-secure nila Andres Bonifacio ang reservoir. One, para meron silang source of water.
2, to limit the source of water ng mga kalaban. And third, at that time daw, meron daw kasing armory of gunpowder sa malapit sa area. Merong ganitong part na puno lang siya lahat. Kung gusto nyo mag-jogging, abay, ang gandang pag-joggingan tong lugar na to. O walking lang. Anyway, punta na tayo sa El Deposito, yung pinunta naman talaga natin dito. Una ko nakita is ang museum. Meron din pala ako nakita doon, museum ng Katipunan. Tingnan din natin yun mamaya. Pagkapasok mo sa mismong museum, ang unang-unang mo makikita ay itong audio and visual presentation ng history ng El Deposito. Paano nagsimula ang mga pamayanan sa Pilipinas bago ang Espanyol at kung ano ang ginawa nila para pagsamasamahin ang mga pamayanan yon. At nung lumaki, ay lumaki din ang pangangailangan sa malinis na tubig. And doon nag-umpisa ang idea ng paggawa ng isang imbakan ng tubig na ngayon ay tinatawag natin na El Deposito. I suggest, pagpunta kayo dito, panoorin nyo yung buong audio-visual presentation para may idea kayo kung ano ang buong history ng El Deposito. But for now, akitin na natin sa museum at tingnan natin yung mga andoon. So yun yung short visual presentation ng history ng El Deposito. Ngayon ay nandito na tayo sa mismong museum niya, which is nasa taas lang ng kanina. Yan siya ay si Francisco Carriedo y Peredo. Siya daw ang nag-donate para magawa yung El Deposito. Carriedo Fountain na nandyan, kaya ipinangalan sa kanya as a thank you sa donation na ginawa niya. I don't know exactly kung nasaan ang Carriedo Fountain. I think isa to sa dapat nating hanapin pagbabalik tayo ng Manila. Sige. Next time, pumunta tayo ng Manila. Hanapin natin tong Carriedo Fountain. So, ito daw ang original na hydrant na patubigan sa Carriedo. Ito ay tsura niya. Itong dito sa kaliwa ay ang sa hydrant mula sa libingan daw sa Paco Cemetery. Barrel filter daw pala to para mag-filter ng tubig. Order siya ni Governor General Pascual Enrile. Ito talaga si Enrile, ang tanda na nito. Joke lang. Noong 1883. Ito yung itsura ng barrel sa loob to filter yung tubig. So, ang gamit daw nila is fine sand and charcoal. Nagbabayad sila sa kanila. Yung mga tao na yan, yung mga aguador, taga-deliver ng tubig. May nature design ng El Deposito and ng dambana or ng shrine ng Katipunan. Yung sa pinaglabanan. And then yan yung shrine na nilalakad-lakaran ko kanina. Ang laki ah. So yung buong area na yan ay reservoir ng tubig. Ito na yung mismong reservoir. Nandito tayo sa ilalim ng museum na pinuntahan natin kanina. And medyo creepy siya, pero okay lang naman, hindi naman siya sobrang nakakatakot. Ang napansin ko lang, bago tayo pumasok, is medyo may amoy siya na, I don't know, hindi ko ma-explain. Pero para siyang yung, basta may amoy siya. Ganyan. Ingat lang kayo kasi merong mga tumutulo galing dyan. Meron din silang mga ganito, mga fan para hindi mainit siguro yung lugar. Ang ilawan niya, ang build niya is parang yung sa yung sa Intramuros ba, yung sa mismong Fort Santiago, yung kung saan natagpuan ang mga sundalong Amerikano, mga Pilipino after nung World War. Ganun ang parang feels niya. Pero wala, tubig lang naman ang laman nito dati. Ang laki niya. Merong area na may tubig. Ito, saan galing ang tubig? May ano pala doon, may butas. May butas doon banda sa, kung makita ang diliri ko. May butas dyan banda. Yung mismong tulay ay hanggang dito lang. Hindi mo na siya makita dyan. May mga puno.
Same siguro to na kahoy yung mga nakita natin na marami sa labas. Medyo nakakatakot na dun, no? Tubig din dito. So this is it. El Deposito. Today's time, with the advancement of technology, hindi na siya ganun ka-significant. But when this was built, this was considered as an engineering marvel in the time. And then literally, pinaglabanan ng mga Pilipino and mga Kastila ang control ng reservoir na ito. So thank you sa NHCP for restoring El Deposito and allowing me to visit. So that's it. Museo El Deposito. Ang bait ng mga staff nila sa loob. Pagkapasok mo dyan, kaliwa ka lang, makikita mo si Kuya Guard sa registration. Magre-register ka lang and then magpapaalam ka lang. Pwede mag-vlog pero kailangan yung magpa-register. Hindi kayo yung basta-basta papasok na lang and then magpa-vlog. So pwede naman, walang bayad. Sa taas ay merong donation box kung gusto nyo mag-donate. Pero pwede naman talaga mag-picture, wag lang may flash. And tutulungan kayo nila kuya. Nag-enjoy ako. Merong isa doon si Kuya Henry na part siya talaga, nagtutour daw siya talaga ng mga historical size, part siya ng NHCP, which is yun yung namamahala dito. One last stop muna tayo. Yung Katipunan Museum naman, nandito lang sa kaliwa natin. Pero umupo lang ako ng mabilis kasi ang ganda ng lugar na to. alas 11:30 na and hindi siya mainit dahil sa dami ng punong nakapalibot. Ayan yung park sa harap. Pagkapasok ko, nagulat ako. Akala ko may mga tao. Akala ko may mga nagmi-meeting dyan sa loob. Grabe naman kayo kuya. Tinakot niyo ako. Anyway, nandito tayo sa ngayon sa loob ng Museum ng Katipunan. Ang ganda ng pangalan, ang Tondo ni Bonifacio. So ito yung itsura ng Tondo sa kapanahunan ni Andres Bonifacio. And itong mga significant areas nito, ito yung mga significant locations ng buhay ni Andres Bonifacio. So itong Kalye Azcárraga, dyan daw siya pinanganak. Then dito siya nag-aral. And then nasan yun? Merong isang simbahan kanina na simbahan ng Tondo ba? Hindi, Iglesia Katoliko. Yes, simbahan ng Tondo. Dito siya bininyagan. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog. This is very powerful. Pinost ko to sa Facebook and sa community tab sa YouTube. I highly encourage you guys to read it, research about it, and after nyong nabasa, tell me namang Mang si Bonifacio. Ang ganda ng sinulat niya. So this essay is Andres Bonifacio's call to revolution. I'll give you a quick summary. So it starts by reminding Filipinos that before the Spaniards came, we had a prosperous and civilized society. The Spanish arrived promising friendship but instead gave us over 300 years of betrayal, injustice, and poverty. Bonifacio argues that it's foolish to hope for change from our oppressors. Therefore, he declares that the only path left is for Filipinos to unite, rely on their own strength, and be willing to fight and die to reclaim the freedom. As I was reading this, nakatayo ako doon, nagpawis ang kamay ko, and then my cold sensation na tumakbo sa katawan ko. Only a genius can rally the people to a revolution. Ang sad part lang para sa akin sa buhay ni Andres Bonifacio, sa laki na nagawa niya sa Pilipinas, namatay siya sa kamay ng mga Pilipino. Hindi sa mga Kastilang kalaban, hindi sa mga Kastilang umapi sa Pilipino, kundi sa kamay ng mga Pilipino. Ayan yung Battle of San Juan del Monte, yung atake nila Bonifacio para sa El Deposito. Ito siya. Okay? Hindi ko na ipapakita lahat ng ito. I encourage you guys to come visit
Museum of the Katipunan, nasa San Juan lang, malapit sa City Hall ng San Juan City. I encourage you all to visit, explore, and learn the history ng Katipunan. And then malapit lang din, doon lang din, malapit lang, katabi lang, ay yung El Deposito din. Meron din siyang sarili niyang museum and lahat ng mga information na kailangan niyong malaman. So,